Isang panibagong umaga ang sa ating pinagpala. Malinaw na isip, buhay at panibagong lakas. Sa maghapong paggawa hanggang sa payapang pagtulog, tanging sambit ng puso, Ama, salamat po. Salamat po. Ibahagi pagpapala sa makakasalamuha, ang pagmamahal ng Diyos na sa atin ay lumikha. At sama-samang sambitin na may galak sa puso, Ama, salamat po. Pasimula ng umaga at damhin ng pagpapala, araw ay gawing payapa na Espiritong Banal ang kasama. May matibay na pag-asa, tayo ay mga pinagpala na tanging sambin ng puso, Ama, salamat po. The days are passing by quite so fast. Can't help but think, when's this gonna last? Afraid to face the day called tomorrow. Waiting for the sun to shine again. Feel the wind brush against my skin. Look up on the sky to ease my sorrow. As the world suddenly has corners, days are short and the nights are longer. Alone together, this seems forever, but I know that it's gonna be alright. If I walk by guiding light, all of the tears to sleepless nights, they dry before my eyes. 'Cause I know that it's you, you're true. Hold on to my faith in you. I must admit
before my eyes, 'cause I know that it's you. You are true. It's gonna be alright if I walk right by tonight. Tears for sleepless nights will fade right before my eyes, 'cause I know that it's you. My God, hold on to my faith in you. And when the storm gets a little stronger, I'll be your peace, 'cause I know you are greater. I'm not afraid, I have my faith. To you I pray. Hold me through my faith in you. Ayokong ito'y sabihin lang. Ibig ko'y isa katuparan. Ang nasa puso't kalooban, kanya ng pag-ibig na nais ialay. Kung hindi ka ang pag-ibig, saan patutungo ang daigdig? Kung hindi ka ang una, sino ang iibig? Alam kong kulang, kahit buhay ay agad. Alam kong kulang, kahit buhay ay alay. Walang gawang sapat, di makapagal. Kulang man, sa bahay mo'y mananahan, magpakailan kailanman. Ayokong ito'y sabihin lang. Ibig ko'y isa katuparan. Ang nasa puso't kalooban, kanya ng pag-ibig na nais ialay. Kung hindi ikaw ang pag-ibig, saan patutungo ang daigdig? Kung hindi ikaw ang una, sino ang iigib? Alam kong kulang, kahit buhay ay alay. Alam kong kulang, kahit buhay ay alay. Walang gawang sapat, di makapagal. Kulang man, sa bahay mo'y mananahan, magpakailan kailanman. Ano pang patunay ang hindi nagawa upang madamang tunay ang pagsikat? Oh, doktora, may medical mission po ba kayo ngayon ulit dito? Sakit lang kasi nung plato sa sapatos ito, tsaka hindi ko nakakayanin lumakbaw pa. Alam mo, doktora, kasi minsan tayo nagsusuot tayo ng inaakala nating, ito mas maganda, mas babagay sa akin. Pero ang totoo, hindi naman pala, kasi hindi...
kapayapaan at mapagpalang araw po ang sumaating lahat. Ryan Bernabe po, isa sa mga lingkod ninyo sa kabanal-banalang Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Always remember, nothing is impossible when God is on your side. Be grateful for this day and have a blessed day. Masimula ng umaga at damhin ng pagpapala, araw ay gawing payapa na Espiritong Banal ang kasama. May matibay na pag-asa, tayo ay mga pinagpala na tanging sambit ng puso. Ama, salamat po. A blessed day to all! Isang pinagpalang araw po ang sumainyong lahat. Ang daily reflection natin sa araw na ito na mula sa aklat na Love Notes ay mababasa po natin sa Hebrew chapter 6, verse 10. Ganito po sinasabi: God is always fair. He will remember how you help His people in the past and how you are still helping them. You belong to God, and He won't forget the love you have shown His people. Serve one another in love. If we love God, we shall love those He loves. When we serve the saints, we serve God. It is a strong statement of us being Christ's true disciples. He is a just God, that He will not fail to reward our kindness. He will not forget the love we have for Him and for His loved ones. Give a glass to the thirsty, feed someone who is hungry, visit a sick sister or a lonely brother. He will say, "You have done this to the least of you. You have done this to me today, brethren." Show your love and help someone. Maglingkod tayo sa isa't isa ng may pagmamahal. Kung iniibig natin ang Diyos, iniibig natin ang mga taong iniibig niya. Kapag naglilingkod tayo sa ating kapatid, naglilingkod po tayo sa Diyos. Ito'y isang tiyak na patunay na tayo tunay na mga alagad ni Kristo. Siya ay isang makatarungang Diyos na hindi mabibigo sa pagkilala ng ating pong mga kabutihan. Hindi niya malilimutan ang pagmamahal natin sa Kanya at sa ating mga kapwa na iniibig niya. Magpainom sa nauuhaw, magpakain sa mga nagugutom, bisitahin ang mga may sakit na kapatid o mga nalulungkot na kapatiran at kapwa. Sasabihin niya, ang ginawa ninyo sa pinakamaliit sa inyo ay sa akin ninyo ginagawa. Ngayon mga kapatid, ipakita natin ang ating pagmamahal at tulungan ang isa't isa. At kung paano natin maiingatan ang pagtuturong ito sa ating puso, yan po ay sa tulong ng awit na maririnig po natin mula sa Agape Choir ng Most Holy Church na may pamagat na Dito sa Puso Ko.
A blessed day to all. Kayo po ay kasalukuyang nanonood ng programang ipinaglilingkod ng Kabanal-Banalang Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Atin na pong tanggapin ang episode na pinamagatang Peace Always. Narito na po ang Youth Worshiping God. Kapayapaan po ang sumating lahat. Ako po si Brother Nizaya Bernabe. At ako naman po si Sister Lian Comedoy. Muli po ninyong matutunghayan ang isa na namang makabulang episode ng Youth Worshiping God. Sa last episode po ay ating tinalakay ang paksang Peace Always. At doon po ay ating tinalakay ang ilang mahalagang isyu na nag-aalis sa kabataan sa sitwasyon o kaisipang payapa. Una doon ay ang peer pressure. Ikalawa ay ang academic pressure. Kasama din po doon ay ang mga mahalagang payo, tulong ng mga pamamaraan at higit sa lahat ay ang kautusan ng Diyos na siyang tutulong sa atin upang maging payapa. Ngayon naman ay talakayin natin ang isa pa sa nagbibigay stress, pressure sa kabataan na dahil dito ay nagiging pagsubok sa atin para hindi magawa ang mabuti at higit na kalooban ng Diyos upang tayo ay maging payapa o nasa kapayapaan. Ito ay ang impatience struggle. Hindi ito yung impatience na kapag inihintay natin si mama na bumalik sa cashier kasi may nakalimutan daw siya. Kundi yung pagiging impatient sa mga bagay na nais mong makamtan. At ang isa sa mga nagiging factor kaya ito nag-worsen dahil nakikita natin yung ibang mga kakilala natin na may naaabot na sa buhay, nabibili na ang gusto at iba pa. Halimbawa na lamang dyan ay ang friend mo, may car na at condo. At ikaw, nakatira pa rin sa mga magulang mo. Ang struggle na ito ay talagang nag-aalis ng peace ng isang kabataan at nagbubunga ng paggawa ng mga di mabubuting bagay gaya na lamang ng envy, stealing, shaming at iba pa. Ang tanong, paano natin masusolusyonan ito? Atin pong basahin sa James chapter 5 verse 7, yung International Version. Be patient. Then, brothers, until the Lord's coming. See how the farmer waits for the land to yield its valuable crop and how patient he is for the autumn and spring rains. Ang itinuturo sa verse na ating binasa ay ang pagdating ng tulong ng Diyos. Tandaan na He knows everything. He knows the secret of the hearts. Ang isang mabuting dapat nating tignan tungkol sa pagdating ng tulong ng Diyos ay ang timing. Alam niya kailan dapat ibigay ang hinihingi natin. Alam niya kung dapat na nga ba o pwedeng we need to wait a little longer. But for sure, kapag dumating ang tamang panahon, mangingiti tayo at masasabi natin, Lord, salamat! Ang lahat po ng ating napag-usapan ay ilan lang sa napakaraming trials o pagsubok sa kabataan that causes anxiety at ang nakakatakot ang maaaring pagkahulog ng marami sa atin sa maling desisyon at aksyon. May tama ka dyan sis, dahil again, kung mag-uumpisa sa maling kaisipan, dulot nito ay maling desisyon na maghahatid sa atin sa maling aksyon at kawalang kapayapaan. Kaya naman ang payo sa atin ng Bible sa Deuteronomy 8:11, be careful that you do not forget the Lord, your God, failing to observe His commands, His laws, and His decrees that I am giving you this day. Huwag nating kalimutan ang mga paalala ng Diyos. Observe! Palagi nating i-check kung natutupad natin ang mga paalala ng Diyos. Pwede po kasing effective ang payo ng maraming tao, pero alam natin ang lahat ng yon ay pwedeng hindi tumagal o kaya naman ay hindi tayo mag-benefit compare sa advices at direksyon ng Panginoon na mapakikinabangan sa lahat ng panahon. Kaya naman bago po kami magpaalam, ay iiwanan po namin ang huling paalala sa kapwa namin mga kabataan. Sa Psalm 34:14, ito po ang nakasulat.
Seek peace and pursue it. Tandaan po natin, peace is not something we create. It is something God provides if we are willing to trust Him and follow the Spirit's guidance. In Filipino, hindi tayo ang gagawa o hindi tayo ang gumagawa ng kapayapaan. Ito ay ipinagkakaloob ng Panginoon sa lahat na sa Kanya nagtitiwala at nauudyukan o ginagabayan ng Kanyang Espiritu Santo. Naway naging makabuluhan ang aming pagtatanghal at sana'y patuloy niyo kaming samahan sa mga kasunod pa naming pagtatanghal na nagpapakita ng saya ng buhay bilang mga kabataang naglilingkod sa Diyos dito lamang sa Youth Worshiping God. Salamat po muli sa pagtangkilik ninyo sa pagtatanghal na ito at maligayang panonood po sa kapatiran ng Iglesia diyan po sa La Union South at sa kanilang district servant ang kapatid na Dante M. Thank you din po sa lahat ng kapatid na nag-share ng link ng ating broadcast at sa lahat ng mga kaibigan po namin na tumatangkilik ng pagtatanghal na ito. Sana po ay magkasama-sama pa tayong muli sa susunod na mga araw ng ating pong pagtatanghal. Sa bahagi pong ito, inaanyayahan ko po kayo na sumama sa isang panalangin. Ating pasalamatan ng Panginoon at ipagtagubilin ang panibagong araw na ito na ating lalakaran. Manalangin po tayo. Aba, Panginoon po naming Diyos, nagpapasalamat po kami sa iyo dahil kung hindi sa tulong mo ay hindi namin magagawa ang paglilingkod na ito sa pamamagitan ng programang ito na ayon po sa iyong kalooban. Ang kalooban mo na lagi na ay ipagpala ang kapayapaan sa lahat ng mga tao sa pamamagitan po ng pagkilala nila sa iyong mga banal na katuruan. Panginoon, sumasampalataya kami. Ang kapayapaan na handa mong ibigay sa lahat ng taong iyong minamahal ay kapayapaang hindi maihahalin tulad sa kapayapaang kayang ialok ng mundong ito na panandalian lamang. Ang kapayapaang mula sa iyo ang magbibigay sa amin ng katatagan at lalong pag-asa at pagsampalataya sa iyong dakilang pangalan. Ito nawa, ito po sana, ang pinakinabangan at nadama ng lahat po ng aming kapwa-tao at kaibigan na nakinig, nanood ng programang ito. At sa amin na iyong mga kasangkapan, higit pa namin itong mapagbuti sa darating pang mga araw alang-alang lamang sa pagtatanghal ng iyong mabuting kalooban sa lahat ng mga tao. Dinadalangin namin ang lahat, Panginoon, sa pangalan mong Kristo Jesus na aming tagapagligtas. Amen. Maraming salamat po sa inyong pagtangkilik sa palatuntunang ito ng Kabanal-Banalang Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Kung nais po ninyong mapanood ang iba pa naming programa, mag-subscribe sa ating YouTube channel na The Most Holy Church at bisitahin ang aming Facebook fanpage na MHC Media. Upang lubos po ninyo makilala ang Kabanal-Banalang Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, bisitahin ang ating official website na www.mostholychurch.com. Para naman po sa inyong katanungan, prayer request o libreng Bible study sa inyong tahanan, i-post lamang ang kahilingan sa comment section ng programang ito. Maaari din po kayong tumawag o mag-text sa mga sumusunod na numero. Sa Smart o Talk and Text, 0909-555-5009. Sa Globe o TM, 0926-383-0454. Sa Dito SIM, 0991-419-2027. At sa landline, 8255-6949 o 8553-0946. Maraming salamat po.